Marami ng ritual ang isinagawa dito, pero wala namang bakas na ginalaw ang puntod. Obserbahan mo ang paligid, Jeronimo. Baka merong nakabukas. Wika ni Mang Milaw. Wala naman po eh. Malinis. Yung nasa harapan nyo lang po yung may mabigat na presensya. Tugon ni Jeronimo. Wala dito. Pambihira. Mautak talaga si Poncheta. Jeronimo, handa ka na ba? Wika ni Mang Milaw. Sa alin po? Sa pag-uwi? Opo, kanina ko pa gustong umuwi eh. Tugon ni Jeronimo. Lintik ang bata ka. Ang ibig kong sabihin, kung handa ka na bang maging ganap na aswang? Tanong ni Mang Milaw. Teka lang po. Hindi pa po ba sapat ang malakas na pakiramdam ko? Natatakot po ako eh. Ang sabi ni Mang Milaw. Hindi pa sapat ang karaniwang pakiramdam ng isang burang tuwing gabi dahil nasa anyong tao pa rin ito. Ngunit sa oras na pumutok ang pagiging ganap na aswang ni Jeronimo, mas lalakas ang lahat ng kanyang katangian. Natatakot talaga ako, Mang Milaw eh. Hindi ko po alam eh. Baka maging masama ako. Ang sabi niyo po sa akin, kaya niyo ako kinupkop para maiwasan yung pagiging banta ko sa mga tao. Wika ni Jeronimo. Yun lang ba ang inaalala mo? Kailan lang ba yon? Parang nakalimutan mo yata yung iba. Sinabi ko nga yon, pero ano ba ang kasunod? Dapat nasa tamang gabay ka para maiwasan yon. Kaya nga gusto kitang magabayan para maging mabuti ka imbis na masama. Ilalayo kita sa masamang impluwensya sa lansangan na magiging dahilan upang gumawa ka ng kasamaan. Tumayo ka nga dyan sa kinauupuan mo. Huwag ka masyado mag-isip. Magtiwala ka sa akin. Alinsunod sa mga sinabi nito. Walang nagawa si Jeronimo kung hindi gawin ang nais ni Mang Milaw. Tumayo ang bulag. Tumungtong sa puntod. Sinabihan ni Mang Milaw ang bata na ulitin ang sasabihin niya. Ilang mga kombinasyon ng mga orasyon na narinig. Nabasa ni Jeronimo sa libreta gamit ang isip. Binanggit ito ni Jeronimo. Inabot sa kanya ang 2 maliit na boteng galing kay Amadora. Ano pong gagawin ko dito? Tanong ni Jeronimo. Buksan mo at inumin mo ang isa. Tignan natin kung uobra. Dahil kung hindi, ibang paraan ang gagawin natin. Ininom ni Jeronimo ang laman ng bote. Nakaramdam siya ng pag-init ng lalamunan at bigla na lang nakaramdam ng matinding galit. Sumimangot ang mukha ng bata. Paulit-ulit na sumigaw na tila nais makipagpatayan. Ngunit nakakapagtakang hindi nagbabago ang anyo ni Jeronimo. Walang nangyari. Ganun pa rin ang itsura. Pakiramdaman mo ang katawan mo. Ilabas mo ang lahat ng galit at isipin mo ang mga nangyari sa magulang mo. Nagwala si Jeronimo. Bumaba ng puntod at pinagsusuntok ang pader ng mga libingan. Ilang sandali pa ay bigla na lang siyang umiyak. Nanay, tatay, papatayin ko kung sinong dahilan ng pagkamatay nyo. Isinusumpa ko po yan. Wika ni Jeronimo. Aba, walang nagbago. Pero lumakas ang presensya ng bata. Baka hindi na talaga magbabago ang anyo niya. Baka lalakas lang ang katangian. Kasing lakas ng ganap na burang. Ihoy, tigil mo na yan. Ngayon sabihin mo sa akin, naaamoy mo ba ang kalaban? Naaamoy mo ba ang mga mangkukulam? Anong nararamdaman mo, Jeronimo? Sabihin mo sa akin. Wika ni Mang Milaw. Kitang-kita ko po yung mukha nyo. Malinaw. Hindi na kulay pula. Pangit po pala kayo.
Bagyang nakaramdam ng hiya ang matanda. Nabanas man ngunit nanaig ang pagkamangha. Dagdag pa ni Jeronimo, nakikita niya ito sa pamamagitan lamang ng isipan at kahit malayong lugar ay nakikita ng bata. Ito pala ang realidad. Pero bakit ganito? Sobrang linaw. Nagulat ang matanda. Bukod sa nagbago ang boses ni Jeronimo, gumana at lumakas pa ang lahat ng pandaman nito. Nakakamangha dahil kung iisipin, hindi ito katangian ng burang. Dapat pula lang sa gabi kahit nasaan yung burang, ngunit mas malakas at mabangis. Pero ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kahit gabi at napakalayo ay naaabot ng pandama ng bata. Hindi niya alam kung bakit, pero naiisip ni Mang Milaw na baka dahil ito sa tulong ng mga kataga mula sa libretang bigay kay Jeronimo. Maaaring bunga din ito ng gabay. Isama pa ang galit na nararamdaman ng bata, kaya iba ang lumabas na resulta. Oo, ito ang realidad. Tama lang siguro ang ginawa ko. Tama lang na inuna ko na turuan ka ng kaalaman. Napapatanong sa isip ang matanda. Paano na lang kaya kapag naging aswang na si Jeronimo? Siguradong kakatakutan siya ng kahit sinong may tangan at karunungan. Kahit pa mga nilalang, magiging banta si Jeronimo sa kanila. Malapit lang dito yung sinasabi mong Ponchita. Sa gawing yun, naririnig ko pa yung bulong niya eh. Binabanggit niya ang pangalan mo, Mang Milaw. Wika ni Jeronimo. Ngayon alam ko na kung bakit ipinapapatay ka ni Ponchita. Balakid nga sa kanya ang mga uri mo. Mautak talaga itong si Ponchita. Kaya pala nung nagmamakaawa ko, binulag ka lang. Pero ang hindi niya alam, kapag nagabayan ka at nagkaroon ng kaalaman sa mga orasyon, walang silbi ang pagkabulag mo. Matapos marinig ni Jeronimo ang mga sinabi nito, nasabik ang bata. Bigla na lang itong tumakbo ng napakabilis. Lente na bata to. Hoy, wag mo akong iwan dito! Hindi ko alam kung saan ka pupunta eh. Dapat pala inabisuhan ko muna na sabay kami. Nakalimutan ko. Hindi nga pala nagpapaalam tong batang to kapag may gagawin. Ay nako. Total alam ko naman ang makabakas niya. Sa tingin ko masusundan ko kahit matagalan. Ay nakong buhay to. Si Jeronimo naman. Bagamat naninibago sa sarili ay masaya ang bata. Sapagkat ngayon, nakikita niya kung anong kulay ng buong paligid. Palapit ng palapit si Jeronimo sa pinaghihinalaan niyang lugar kung nasaan si Ponchita. Sa kanluran ng kabukiran ng Danau, matatayog ang pangpang at masukal na lugar ang dinadaanan ni Jeronimo. Hanggang sa bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. May mga pangitaing pumasok sa isipan. Tila may mga matang nakatingin sa kanya sa iba't ibang direksyon. Sa pagkakataong ito, mabilis na pumasok sa isip ng bata na may mga aswang sa paligid. Bukod sa amoy, pamilyar din sa kanya ang presensya nila Dionisio. Kaya naman tumindig ng maayos si Jeronimo. Dinuro paikot ang buong paligid. Lumabas kayo dyan. Alam kong nandyan lang kayo. O baka naman gusto niyo pang isa-isahin ko kayo? Nakarinig siya ng kaluskos at yapak mula sa likuran papalapit sa kanya. Hinayaan lang ito ni Jeronimo. Malaya ka kung anong gagawin mo. Basta lumapit ka lang. Pero kapag may ginawa kang hindi ko magugustuhan, sisiguraduhin kong bago ka pa makalapit, may mangyayari sa'yo. Wika ni Jeronimo. Ako lang to, Jeronimo. Huwag mo isipin na inaabangan ka namin. Teritoryo namin to.
Natural na magmamasid kami sa lugar. Ano bang pakay mo dito? Kami ba? Tanong ni Dionisio. Magandang gabi sa'yo, Dionisio. Pasensya na po ah. Hindi ko alam na pati dito sakop niyo pala. May pupuntahan lang akong tao at kailangan kong magmadali. Naglabasan pa ang ibang aswang sa paligid. Halata sa mga kinikilos na natatakot kay Jeronimo. Ibang-iba ang dating mo ngayon ah. Di hamak na mas malakas at nakakakilabot. Alam mo bang, hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat na nangyari. Ang pangingialam nyo ni Melao. Wika ni Dionisio. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jeronimo pero hindi na sumagot pa si Dionisio. Napansin ni Jeronimo ang pagkumpas ng kamay nito na tila ba inuutusan ng palihim ang mga kasama. Ramdam ni Jeronimo na may hindi magandang mangyayari. Pambihira naman oh. Pwede ba sa ibang araw na lang? Ano bang sabi ko sa'yo? Di ba binalaan na kita? Wika ni Jeronimo. Sa ibang araw kung kailan ka makakapaganda. Binalaan mo ko, Jeronimo. Pero hanggang doon lang yon. Hindi nawala ang galit ko sa'yo. Sige, palibutan nyo yan! Wika ni Dionisio sa mga kasama. Isa-isa itong nagsipalitan ng anyo. Kitang-kita sa isip ng bata ang pangit na itsura ng mga ito. Masahol pa sa pusa ang muka na may makapal na balahibo. Pasensya na ha. Pero napakapangit nyo pala. Kulay itim na mukhang impakto. Wika ni Jeronimo na siyang ikinagulat ni Dionisio. Ano ka ba? Nakikita mo kami ng malinaw. Maging ang kulay namin. Tanong ng aswang. Oo. Pati paggalaw at kung sino ang unang aatake alam ko. Malakas pa sa pakiramdam ko nung unang magtagpo tayo. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo na pong ituloy ang binabalak niyo. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at lahat kayo patayin ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagpatinag si Dionisio. Sa halip, siya ang unang umatake. Ganun na lang ang pagkagulat ng aswang nang saluhin ng bata ang kalmot nito. Ikaw ang unang aatake at alam ko yon. Sabihin mo nga sa akin, anong gusto mong mangyari sa'yo? Pinadyak ni Dionisio ang dalawang paa. Umamba ng pagtuhod sa bata ngunit nasangga ito ni Jeronimo. Sa pagkakataong iyon, gumanti na ang bata. Habang sangga ang mga paa, binali ito ni Jeronimo kaya napaangil ng malakas si Dionisio. Samantala ang mga kasama ng aswang, halos sabay-sabay na umatake. Isa-isa silang binalian ni Jeronimo hanggang sa isa na lamang ang natira. Si Geraldo, nagdadalawang isip ito na umatake. Binali mo pa ako. Pero hindi bale. Siguradong gagaling naman ito kagad. Alam mo bang isang hudyat ko lang? Pwedeng mamatay ang mag-inang pinoprotektahan nyo. Isang dikta ko lang sa mangkukulam at sa pamamagitan ng orasyon niya, makakarating ka agad sa mga kasamaan ko na malapit lang sa mag-ina ang kautosan. Magandang pagkakataon dahil wala kayong dalawa ni Milao. Nagulat ang bata. Kagad pumasok sa isip kung sino ang sinasabi ni Dionisio. Galit na galit si Jeronimo. Dinakma niya ang leeg ng aswang at inangat. Animal ka. Sa oras na may mangyari sa kanila, papatayin kita. Subukan mong gawin ang binabalak mo. Sige, at sino naman ang uutusan mo? Wika ni Jeronimo. Gusto mo talaga ha? Alam mo ba kung sino ang sinasabi kong kasangga ko na malapit sa mag-ina? Siguro kilala mo naman si Jose.
Yung nagmamaneho sa konsyala. Napagandaan ko na ang lahat ng mga lugar na pinupuntahan ng mag-ina. Nang marinig ito ng bata, kaya pala may kakaiba siyang nararamdaman kay Jose, pero hindi niya sinabi kay Mang Milaw. Anong gusto mong gawin ko? Lubayan mo lang yung mag-ina. Ilang sandali pa, bigla na lang may nagsalita sa likuran ni Jeronimo. Kasabay ng pagsasalita ay tumatawa si Dionisio. Ako ang maghahatid ng mensahe kay Jose. Ako lang ang may alam ng malalim na karunungan. At lahat ng nakalaban mo ngayon, mga agalamay ko lang. Alam kong ako ang sadya mo, iha. Kilalang kilala ko ang amoy mo at bawat detalye ng presensya mo. Ako si Ponchita. Sumabog ang galit ni Jeronimo ng sandaling iyon. Pagkaharap niya kay Ponchita, kakaiba ang itsura nito. Tila matagal nang patay sa putla at ang itim ng mga mata. Nanggigigil ka ata, Jeronimo. Ang mga magulang mo, si Estardo at Rowena, nahulog sila sa bitag ko. Abay, ikaw ba naman ang magpakumbaba sa mga mabubuting tao? Siguradong paniniwalaan ka talaga. Pero ang hindi nila alam, nakaabang na sa kanila ang kamatayan. Gusto kong patayin sila dahil sa bagay na nais kong makamtan. Ang mga mata mo ang mga bagay na yon. Nang marinig ito ni Jeronimo, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Lahat ng mga pananaw patungkol sa naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang naging taliwas. Bakit? Anong meron sa mga mata ko? Wika ni Jeronimo sabay sunggab sa mangkukulam. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit. Naunahan na siya ng matanda. Sinakal ni Ponchita si Jeronimo at hindi makapalagang bata. Napakalakas ng puwersa nito. Naging kulay pula ang mga mata na tila nagbabagang apoy. Hinampas niya si Jeronimo sa lupa, kaya napasigaw ang bata sa sobrang sakit. Hindi maigalaw ni Jeronimo ang katawan dahil sa laki ng pinsala. Alam mo bang, hanggang ngayon buhay pa ang mga mata mo. At dahil dito, nagkaroon ako ng walang katulad na lakas. Ang mga mata ng sanggol na burang, isang uri ng mutya na may katangi-tanging halaga at kapangyarihan. Hindi niya palubos kilala ang kinakalaban niya. Wika ni Ponchita at bigla na lamang naglaho. Kasunod nito, nagpulasan ang mga aswang sa iba't ibang direksyon. Kasama si Dionisio at iba pang kasamang nakahandusay sa lupa. Ilang sandali pa, natahimik ang lugar dahil naglaho ang mga aswang. Samantalang si Jeronimo naman, gumapang ito at pilit na inangat ang katawan. Ngunit sadyang masakit ang kalamnan ng bata. Hanggang sa naabutan siya ni Mang Milaw. Kagad na inalalayan at pinasandal sa isang bato. O anong nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Nakaharap ko po sina Dionisio. Dapat kayang-kaya mo sila. Ito na nga ba ang sinasabi ko Masyado ka kasing padalos-dalos. Hindi lang po sila Dionisio. Pati na rin po si Ponchita. Siya ang dahilan kung bakit po ako nagkaganito. Malakas po siya. Wala po akong laban sa kanya. Sa pagpapatuloy ni Jeronimo, pinaliwanag niya lahat ng mga sinabi ni Ponchita. Ang dahilan sa pagpatay nito sa mga magulang niya, maging ang pagkabulag. Detalyadong pinaliwanag ni Jeronimo kay Mang Milaw. Nag-iba bigla ang mukha ng matanda. Tila binalot ng matinding pagtataka habang nakatingin sa malayo.
Kung ganon, mali pala lahat ng mga hinala ko. At hindi din pala hadlang ang mga burang sa kanya. Lente, ikaw pala ang totoong sadya niya. Ang pagkakaroon ng bangayan ni Ponchita sa mga magulang mo. Pagpoprotekta pala ito ng mga magulang mo para sa'yo. Dahil ang gusto ni Ponchita, makuha ang mga mata mo. Bakit hindi ko naisip yon? Walang silbi ang pagmamakaawa ko. Dahil yun talaga ang gustong mangyari ni Ponchita. Wika ni Mang Milaw. Ang sabi niya, buhay pa daw po yung mga mata ko hanggang sa ngayon eh. Ito daw po yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Wika ni Jeronimo. Ipinaliwanag ni Mang Milaw na maraming taon na ang nakakalipas. Nagkaroon ng mga haka-haka ang may karunungan tungkol sa mata ng burang na sanggol. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas at katangian. Kung anong meron ang burang, magkakaroon din ang taong makakakuha nito. At siguradong matagal nang minamanmana ni Ponchita ang mga magulang ni Jeronimo. Naiintindihan ko na. Kaya pala kung kailan nagkaroon ng anak ang dalawang burang, saka palang isinagawa ni Ponchita ang kanyang plano. Wika ni Mang Milaw. Nasaan po kaya yung mga mata ko? May ibabalik pa po kaya sa akin yun sa oras na makuha natin? Hindi ako sigurado eh. Pero baka posible. Malakas siya, tama. Nakakapagtakang nalampasan niya ang katangian mo. Ang iniisip ko, baka ang mga mata mo ang nakalagay ngayon sa mga mata ni Ponchita. Wika ni Mang Milaw na siyang ikinagulat ni Jeronimo. Naalala niya ang kakaibang mata ni Ponchita. Nakita ko kanina. Hindi yun mata ng normal na tao eh. Nagliliwanag na kulay pula. Wika ni Jeronimo. Ganun ba? Ang ibig sabihin totoo nga ang hinala ko. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagbabago ng anyo. Dahil wala sa'yo ang mga mata mo. Bagaman may lakas ka ng burang, pero hindi pa ito papantay kung ano ang kayang gawin ng ganap na aswag. Mahirap ito, iho. Ang kalaban natin ay burang na mas malakas pa kung ikukumpara sa'yo. Nalalagay sa panganib si Jopel. Anong gagawin natin? Wala silang nagawa ng mga sandaling iyon. Bukod sa walang panlaban, malaki din ang pinsalang tinamo ni Jeronimo. Kinakailangan ito ng mahabang pahinga bago manumbalik ang lakas. Gulong-gulo ang isip ng Mang Milaw. Hanggang sa napili na lang nito na tanggapin ang sitwasyon. Tanggapin na lang na mamamatay si Jopel. Umiiyak si Mang Milaw. Wala siyang masisi dahil ito talaga ang katotohanan. Wala naman silang magagawa kung hindi mag-isip ng ibang paraan. Pero bago pa mangyari yun, patay na si Jopel. Yun na nga ang nangyari. Pagkawi nila ng tahanan, bumisita si Amadora at Landa. Dala ang balitang namatay na si Jopel. Hanggang doon lang ang kaya namin. Hindi ko inaasahan na higit pa sa mangkukulam si Ponchita. Sa ngayon, kailangan niyong maganda. Mag-isip tayo ng paraan kung paano mapapanatili ang kaligtasan natin. Hawak ni Ponchita ang alas. Anumang oras, isa sa atin ang maaaring sumunod kay Jopel. Kayo na muna ang bahala sa lamay. Bukod sa pinoproteksyonan ko ang mag-ina, dumagdag pa sa Jeronimo. Hindi na bumabalik ang lakas niya. Ito na yung palagi kong sinasabi sa bawat kwento dito sa channel natin. Sobrang hirap talagang kalaban ng mga taong matalas yung utak. Kahit gaano ka pa kalakas, kapag yung taong kalaban mo napakatalino, talagang kaya ka nilang paikutin. Kaya sana pagkuhaan natin ng aral, no, yung episode na ito. Sa araw-araw, humanap tayo ng paraan kung paano natin papalakasin ang ating isipan dahil hindi natin may iwasan na merong mga tao, hindi ko nilalahat na merong mga tao na gagamitin ang kanilang galing
upang pagsamantalahan ng ibang tao. Muli maraming salamat sa pakikinig. Paalam.